I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Kumusta na po kayong lahat? At welcome back to my Marley Biblical Tips channel. Okay guys, magpapatuloy pa rin po tayo sa pagtatalakay sa iba pang mga bahagi patungkol sa kung paano po natin mapagtatagumpayan ang anumang takot na ating pong nararamdaman. At ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sa videong ito ay ang panglima sa 9 na paraan kung paano po natin mapagtatagumpayan ang anumang takot. At ang panglimang paraan na ito guys ay sa pagkakaalam mo na ang Diyos ang ating tagapagligtas, na mababasa po natin sa aklat ng Awit 27 verse 1 hanggang 3 at Awit chapter 91 verse 1 hanggang 16. Medyo mahaba-haba po ang mga talata na aking babasahin dito sa Awit 91 verse 1 hanggang 16, pero tsatsagain ko po itong basahin para sa inyo. So, simulan na po nating basahin guys ang Awit 27 verse 1 hanggang 3. So, ganito po ang sabi: Tanglaw po'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Dito naman po sa Awit 91 verse 1 hanggang 16, ganito naman po ang sabi: Siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastaasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag. At kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano, ika'y nagmamasid, at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginagawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y
kaligtasan. So, ayan po guys, kung narinig nyo po at nasubaybayan nyo po yung mga talata na aking pong binasa, ay makikita po natin doon na marami pong mga binanggit na mga dahilan na pwedeng ikatakot ng isang tao. O marami pong mga sanhi na pwedeng ikatakot natin. At isa na nga po sa binanggit doon sa awit 27 verse 1 hanggang 3, ang sabi dito, sa mga panganib. Yon. Isa po ito sa mga kinakatakutan ng tao. Ang mga panganib o iba't ibang klase ng panganib sa buhay po natin. At yung panganib po guys ay nangyayari po yan kahit saan. Kahit nasa loob man tayo ng bahay at sa labas ng ating mga bahay, may mga panganib po na bigla ang darating sa ating mga buhay na hindi po natin inaasahan. Tapos, sabi pa dito ay yung mga pagtatangka ng masasamang tao sa buhay po natin. Isa rin po yan sa ating pong mga kinatatakutan, di ba? At sabi dito, sa mga biglaang paglusob ng kanilang kaaway, na wala kang kahanda-handa ay bigla kang lulusubin ng kalaban mo or ng kaaway mo. Bigla kang lulusubin ng mga taong traitor, di ba? Mga taong ipagkakanulo ka sa iba, di ba? So, yan po yung mga dahilan na pwede po natin ikatakot na binanggit po dito sa awit 27 verse 1 hanggang 3. At dito po sa awit 91 verse 1 hanggang 16, may mga binanggit pa po rito na iba pang mga dahilan na pwede nating ikatakot sa ating mga buhay. So, isa na po dito yung mga panganib pa rin na binanggit pa rin po dito sa awit 91, yung mga panganib or umang na bitag ng mga masasamang tao o ng ating mga kalaban. At sa mga mabibigat na salot, yun, isa na po nga dito ngayon, yung naranasan po natin, isa sa matatawag po nating salot ay yung COVID. Diba? Yung mga iba't ibang uri ng karamdaman at sakit na dumadapo sa ating mga katawan or sa katawan ng tao ay matatawag din po natin yang salot. So, mabibigat na salot, sabi dito, sa anumang masasamang bagay o pangyayari na biglaan sa ating mga buhay na hindi po natin inaasahan na dumarating po sa buhay po na tao o sa buhay po natin. Yung mga masasamang pangyayari na dumarating pagsapit ng gabi at pagsapit ng araw, di ba? Ano mga masasamang bagay na biglang dumarating sa ating buhay pag sapit ng gabi. Or sa mga masasamang pwedeng mangyari sa iyo sa gabi or sa dilim, ay kinakatatakutan po natin yan. Maging sa araw. Yun, may mga masasamang bagay po o pangyayari na biglaang dumarating po sa atin, mapaaraw man yan o mapagabi, ay may mga masasama pong dumarating na hindi po natin yan inaasahan. At isa po yan sa atin pong kinatatakutan sa buhay, di ba? At sabi po dito, binanggit pa rin po dito sa awit 91, sabi, sa mga iba't ibang uri ng kasamaang dumarating. Ayan, iba't ibang uri ng kasamaan. So, takot din ang tao dyan. Kapag may mabuwal or mahandusay na maraming patay sa iyong harapan or sa iyong paligid. Diba? Sabi po doon sa awit 91, kahit 10,000 yung patay sa paligid mo, yan, 1,000 or 10,000, ay pwede natin yang, pwede po yan makapagdulot sa atin ng matinding takot. Diba? Isa pa nga lang guys, diba? Isa pa nga lang na mayroong biglang mabuwal sa harapan natin dahil may sumaksak, may bumaril sa kanya, ay mangangatog na nga tayo sa takot, makakita lang tayo ng dugo, diba? Eh how much more kung 10,000 yung mga mabuwal sa iyong harapan, diba? Matinding takot ang maaari po nating maramdaman. Pero kapag nasa Panginoon nga tayo at ang
at alam natin na ang Diyos natin ay tagapagligtas, hindi tayo matatakot sapagkat yung Diyos natin na magliligtas sa atin ay higit na makapangyarihan sa anumang kasamaan na dumarating po sa buhay po natin. Yes. So, meron pa siyang binanggit dito na maaari po nating katakutan sa mga kapahamakang darating. Binanggit uli dito sa awit 91. Sa mga iba't ibang uri ng paghihirap sa buhay. Tulad nga ngayon, may pandemic tayo, di ba? At natatakot ang mga tao kung hanggang saan nila mararanasan yung pandemic sa kanilang mga buhay. Hanggang saan sila magtitipid, di ba? Hanggang saan sila makakaranas ng gutom. Hanggang saan sila aasa ng tulong galing sa gobyerno o galing sa iba, di ba? At hanggang saan ito matatapos, di ba? So, isa po yan sa kinakatakutan po natin. Sa mga ahas na mababagsik, sino po sa atin ang takot sa ahas? Makakita lang ng ahas ay nangingilabot na, di ba? Ako, pag nakakita po ako ng ahas, talagang kinikilabutan po ako. Talagang nagtatayuan po ang mga balahibo ko sa katawan pag nakakita po ako ng ahas, at yung mga balat ko sa katawan ay parang binabanat po dahil sa kilabot at takot. Ganyan po ako pag nakakita ng ahas. So, sabi dito, mga serpente at liyong mababangis. Isa po yan sa mga kinakatakutan ng tao. At sa mga hilahil. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin itong hilahil, pero alam ko sa mga Katagalugan ay alam po nila yung ibig sabihin ng hilahil. Dahil po ako ay Bisaya, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang hilahil. Pero isa rin po yan sa masama na darating o kasamaan na darating sa ating mga buhay na siya nating kinatatakutan. So, 'di ba? Marami pong binanggit dito sa mga talata na aking pong binasa na maging sanhi or dahilan ng ating pong pagkatakot. Doon po sa mga dahilan na pwede nating ikatakot na nabanggit ko po sa inyo guys, alin po sa mga doon kayo natatakot? Sigurado ako na doon sa aking mga binanggit ay mayroon kayo doon ilan sa mga kinatatakutan nyo sa inyong mga buhay. Pero, kung alam mo, ang Diyos ay ating tagapagligtas, matatakot ka pa ba? Diba? Kung alam natin na ang ating Diyos ay tagapagligtas, matatakot pa po ba tayo? Hindi na tayo dapat matakot guys. Kasi yung ating Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang mga bagay o pangyayari na ating pong mga kinatatakutan sa ating mga buhay. Hawak po ng Diyos ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Kayang kontrolin ng Diyos ang mga pangyayari o kayang kontrolin ng Diyos ang mga bagay o mga kasamaan na pwede pong darating sa ating mga buhay. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Maliban na lang kung ang Diyos mo ay minamaliit mo yung kanyang kakayahan, minamaliit mo ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang matatakot ka dahil ang liit lang ng tingin mo sa Diyos. Diba? Uulitin ko po guys, kung ang tingin mo sa Diyos ay maliit lang or minamaliit mo ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos, talagang matatalo ka ng takot na iyong nararamdaman. Mananaig yung takot na nararamdaman mo kapag ang Diyos mo ay minamaliit mo. Kaya talagang ang mangyayari ay mabubuhay ka na lang sa takot. Mabubuhay ka na lang sa takot sa buong buhay mo. Pero kung ang tingin mo sa ating Diyos ay malaki, ang tingin po natin sa Diyos ay makapangyarihan at kaya niya tayong iligtas, ay wala tayong dapat na katakutan. Walang anuman or walang sino man na dapat nating
katakutan. Ngayon guys, kung hindi mo pa kilala ang Diyos at wala ka pang alam sa maraming bagay tungkol sa Diyos, abay ito na yung panahon para kilalanin mo ang Diyos, aalamin mo ang maraming bagay tungkol sa Diyos. Diba? Alam niyo po guys, ang kagustuhan po natin na kilalanin natin ang Diyos sa buhay po natin, ang kagustuhan po natin na aalamin natin ang maraming bagay tungkol sa Diyos ay libre lang po yan, walang bayad. Diba? Hindi ka gagastos dito. Hindi tulad po ng iba, para matutunan mo lang ang isang bagay ay kailangan po mo pang magbayad, diba? Pero ang pagkilala sa Diyos at pag-alam tungkol sa Diyos ay wala po yung bayad. Libre lang po yan. At nasa iyo lamang po yan kung kailan mo ito gagawin sa iyong buhay. So, sinasabi ko po ito sa inyo guys, para tayo po ay makaligtas doon sa mga matitinding takot na pwede po nating maranasan, pwede nating maramdaman sa ating mga buhay. Dahil nga po, sa mga binanggit ko po kanina, sa binasa ko doon sa awit 91, na mayroon at mayroon po ilan sa mga roon na pwede po nating maranasan sa ating mga buhay. So, kung natatandaan nyo po yung mga dahilan na pwede nating ikatakot sa buhay po natin, sa binasa kong mga talata, mayroon at mayroon po doon na maaari pong darating sa buhay po natin na hindi po natin yan inaasahan na kung kailan darating yan sa buhay natin. Kaya kung tayo po ay mayroong Diyos, ay napakapalad po natin dahil ang ating tagapagligtas, ang ating tagapagsanggalang ay Diyos na makapangyarihan. Diba? So, bigyan niyo po ng oras na basahin uli yung mga talata na binasa ko po sa inyo guys. At ulit-ulitin nyo po yung basahin para maunawaan nyo po yun, maintindihan nyo po yung mga talata na binanggit po doon. Napakapalad po natin kapag tayo po ay mayroong Diyos na magliligtas sa atin, magsasanggalang sa atin sa lahat ng mga bagay o pangyayari na darating sa ating mga buhay na kinatatakutan po natin. Uulitin ko po sa inyo guys yung panglima sa 9 na paraan kung paano po natin mapagtatagumpayan ang anumang takot natin kung nararamdaman ay sa pagkakaalam mo na ang Diyos ang ating tagapagligtas, na mababasa po natin sa aklat po ng awit 27 verse 1 hanggang 3, awit 91 verse 1 hanggang 16. So, muli po guys, abangan po natin sa sunod nating mga video ang ilang pang mga bahagi sa ating pong mga tinatalakay na ito. Sa sunod po nating pagkikita. At dito lamang po yan mapapanood sa aking Merly Biblical Tips channel. So, mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Merly Ansuara, na palagi pong nagpapaalala sa inyo na ugaliin po natin maghugas ng kamay, gumamit ng alcohol kapag tayo po ay galing sa labas, at magsuot ng face mask, face shield kapag tayo naman po ay lalabas sa ating mga tahanan, at sumunod po tayo sa social distancing sa mga pamilihan at pilahan upang tayo po ay ligtas sa COVID-19. So maraming pong salamat sa inyo guys. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating mga video. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at bye-bye po.